Kagaya po ng naiulat ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang SONA, marami na po ang bilang ng hanap buhay. Subalit binigyan pa po kami niya ng tagubilin na magpursige pa at pag-ibayuhin yung aming mga gawain upang yung hindi nakakahanap ng trabaho o nagnanais ng mas mataas na klase ng trabaho ay makahanap po sa ilalim ng bagong Pilipinas. At ito po ang pagtutuunan ng pansin ng Department of Labor and Employment. Subalit, nais ko pong bigyan ng pagkilala ang napakainit at matibay na pakikipag-ugnayan ng ating pribadong sektor. Wala pong malilikha na magagandang mga trabaho kung hindi po tayo susuportahan, bibigyan ng mainit na kolaborasyon ng ating pribadong sektor, lalo na po ang ating pong mga business organization, mga kumpanya na naglagak ng puhunan, nagtitiwala sa pangkasalukuyang administrasyon. Aasahan po ng ating mga manggagawa at ganun din naman po ng mga namumuhunan ang maayos at matapat na pagsiservisyo mula po sa Department of Labor and Employment. Actually po ay mayroong 3 mandato. Una po yung may kinalaman sa employment promotion at human resources development. Pangalawa yung sa may kinalaman sa social welfare protection ng mga manggagawa. At pangatlo yung pangangalaga ng pangkapayapaan sa industriya. Sa akin pong sariling pagtaya, natugunan po namin yan at ang katibayan o katunayan, yun nga pong pagdating ng mga karagdagang investment at pagpapabuti pa ng mga ikangay pagkakaloob ng pakinabang sa ating mga manggagawa. So kahit po sa larangan ng pandaigdigan, ang atin pong bansa ngayon ay kinikilala rin sa ILO. Yun po yung ikangay organisasyon na kinasasapian ng Pilipinas. At gusto ko ipagmalaki na itong nakaraang taon, tayo po ay nahalal sa governing body ng ILO. Tayo rin po ay naging bahagi ng makapangyarihan na Committee on Freedom of Association. At ang isang mahalaga, may kinalaman sa training, tayo po ngayon ay bahagi ng International Training Center na nakabase sa Turin, Italy. So ito po ay tinitingnan namin na pagkilala doon sa mga ginagawa at gagawin pa ng ating bansa sa ilalim ng pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.